everyone. Good afternoon. And first of all, we would like to introduce ourselves. We are Dragon Ball. And first of all, I am Kenny Marcelos. I am the tech lead and the lead developer of our group. And I am Angelica Joy, the project manager / developer. I am Guido Randaya Jr. I am the tester of our system. Hello everyone, I'm Asher Ryan Sibonas, the UI and UX design and development. Then let's get right into it and let's proceed with the demo. So our domain name is dragonball.site. So once you search our search our domain name, what welcomes you is our landing page. So here in our landing page, we have our navigation, which is home, contact us, sign up, log in, and then in the main display of our landing page, we have our we have our phrases about our banks, and then contact. So, why you choose Dragon Ball? So, yan po yung mga features ng bank namin. So as you can see, may sign up, may get started. So, either of those, direct na lang po silang pupunta sa may registration form. So, register please. So, here, you're gonna input your first name, middle name, and then last name. And then next, you're gonna input here your email, and then your mobile number should be legitimate or yung correct na number, phone number na ginagamit nyo, since yan po yung kailangan natin for our OTP. So next is surname. Creating your password. There's a message wherein you have to make your password strong or else hindi mo siya mag-proceed to sign up. So there, proceed. Pwede po makailan na Pero po mayroon ng phone number. Pag-create mo po ng account, there's gonna be a OTP for creating account. Yes. So we received the text message, which is the code is 16, 98, and 39. So verify code. After verification, there's an alert message that your account is already created. And babalik na po siya sa login account. So login. Okay. There. So as you can see po, pag-create ko ng account, zero balance, and then sa my recent transaction, no recent transaction to display. So wala pa po akong nade-demo dyan. So let's proceed muna sa navigations. So punta muna tayo sa profile. So profile,
here, naka-display mo dito yung mga i-input nyo kanina sa register. Next is, let's try the edit profile. Edit profile is, if you want to correct something na na-miss out nyo, na napag-register. And then here, the phone number. Again, phone number is important in this system. So once you change the phone number, that phone number that you change, mag-upload na po siya sa database namin. And yung phone number na yun, doon na siya mag-text. Instead ay, yes. See? So next is our security settings. Security settings, which is the change password. Again, if you want to change your password, so you just input your current password. And then you change it to the new password. So there's a notification that which is password change. So let's proceed to the contact us. So if you remember, just a second ago, or a minute ago, so my landing page, we have also a contact us. And then also to the user's dashboard, there's also a contact us. This purpose is, what if the transaction happens, there's some error. So instead of nag-log pa si user who do not contact us, we included the contact us in the actual user dashboard. So next po, mag-ano naman kami. We have also a feature which is forgot password. So scenario na, di ba bago create lang mo yung account and then you're not very, di mo maganda masyado yung memory nyo. So, here you can change your password once you forgot, and then there's gonna be another OTP. So again, the number you're gonna input is the same, is the actual number you're using. New password. So there another may alert message po. So yun nga po, wala pa po talaga yung kinrate natin account, di ba? So ang maglalagay po na kami ngayon, yung account na may laman na po, para po we could demo the internal, external transfer, and our recent transactions. So, good afternoon po everyone. For fund transfer po, meron po kami dalawang klase ng feature na ino-offer for our system po. Una is yung internal fund transfer and pangalawa yung external fund transfer. So, unahin po muna natin yung first internal fund transfer. Once na pinili po ni user yung continue, mapupunta siya dito sa page na to and hinihingi po ng system namin yung account number na kailangan dapat register po siya sa within sa bangko namin po, sa bangko system po namin po. And then also yung amount, and once pinindot ni user yung transfer, mapupunta siya sa confirmation page. Ang purpose nito is para may option si user na i-double check yung mga information na i-input niya sa pang system po namin. Once pinindot niya yung confirm, mapupunta siya dito po. And automatic na yung system namin is mag-send siya ng OTP sa registered phone number na register ni user. After that, mapupunta siya sa transfer receipt
And by option si user na i-pay kung gusto niya i-pay yung transaction, and also kung hindi naman, pwede niyang pindutin yung done. And mapupunta siya sa homepage na dahil pwede na po siya, mapupunta siya sa main homepage ng user. And pangalawa naman po is yung external. So for external, paano lang naman siya, wala konti lang yung pinagkaiba niya sa internal transfer. Kung hindi ka rin tapos, kung mapapansin nyo, is meron pong new section which is yung select bank. So dito nagkalayan si user na mamili kung anong klase ng bank yung kanyang transfer. So ngayon, ipagpalagay natin yung bank na transfer niya is bindable. So after po ng OTP, successful na OTP, ayan. So and then, ito yung buhay si user sa dashboard niya. And then last po yung sa explain ko lang po sa atin bakit hindi gumana yung na transfer. So, nag-delete lang po ata yung account number na sinendan ko kanina. Kaya po hindi nag-go to yung transaction. So, punta naman po tayo sa reset transaction. So, dito sa lower left corner po, meron pong button of view all. So, once na pinindot ni user yung view all po, yun po, makikita niya lahat ng transaction history and ngayon na natin nasa left side. So, yung nakikita yung dalawang button po dito is ang purpose niya po is for sorting. So, kung ang gusto ni user po is makita niya yung pinaka-latest papunta sa pinaka-old transaction niya, pwede yung pindutin yung first button. While kung kapatid na naman po yung second button. And then, dito naman sa right po, kung mapapansin niyo po, meron pong search bar. So, ang purpose niyan, for example, si user, meron siya hinahanap na specific transaction. So, para mabilis, pwede niya gamitin itong search bar feature na aming system. So, baba naman, may tatlong buttons of outbound, inbound, teller. So, yung purpose ng outbound is, kung gusto ni user, lahat na makikita nila na transaction is palabas. So, pwede lang pindutin yung button na to and makikita niya lahat, yung outbound button, makikita niya lahat ng palabas na transaction niya, deposit, withdrawal, and then sa inbound naman, ibig sabihin, palong na transaction. From ibang bangko, papunta sa bangko namin, so dito niya makikita yung lahat ng transaction na ginawa niya. And then yung feature na teller, ang purpose niya is para makita niya user lahat ng process na ginawa ni teller sa kanyang account. So, mapag-withdrawal man yan, mapag-deposit, dito makikita lahat ni user. So, yan lang po. Next naman po is mag-proceed na po tayo sa manager. Arctic Flash. Okay. So, ang bangko po namin, meron po siyang admin or yung manager nila. So, okay yan. Nakasave na yung password. Yan. Okay, okay. So, ayan. So, sa manager naman po, pinaka-control yung mga limits ng aming transfer. So, sa transfer, meron na limit for transfer and
minimum ng 50 pesos. Then, sa withdrawal naman po at saka sa deposit, ang minimum ng withdrawal is 250k and sa deposit naman po, may minimum siya ng 200 and sa withdrawal is another 200 for the withdrawal. And may option din po siya na i-turn off or on yung OTP, pag-send ng code sa phone number. So kapag na-off po yun, hindi gagana ang lahat ng transaction with OTP. So, and another option po is yung mag-register ng bank teller. So, ano pong pag-register ng bank teller? Sila po yung mga responsible sa deposit at saka sa withdraw. So, ito po yung nasa bangko natin. Sila yung mga tao. So, after po mag-register, mag-auto login po siya sa bank teller. So, now, explain po ni Ash yung features ng bank teller. So, after po ma-login is, pupunod po siya sa teller dashboard po. Same lang din po siya sa account holder. Meron din po siyang profile. Then yung profile po is, meron din po siyang edit profile. Tapos, sa may security settings din po, pwede rin po niya ma-change yung password niya. Then, proceed na po tayo sa transaction. Meron po siyang process deposit and process withdraw. Tapos, nakikita din po niya yung view transaction history. So, yung sa may deposit transaction po is, i-type po ng teller yung account number. Then, search na po. Pagkatapos po yung search, pwede na po niyang ilagay kung yung amount po ng i-deposit na. Tingnan natin yung may limit din po siya. Yung minimum deposit amount niya po is 200 po. So, after pong ma-deposit, ay malagay po ng amount is meron pong confirm deposit. Then, after po niya mapindot yung confirm, ayan pa, lalabas na po yung transaction receipt. Nandiyan na po yung mga information. Tapos pwede rin po niyang mag-print yung receipt. Then, kung may, tapos proceed po sa next. May next po siyang option na kapag successful na po yung pag-deposit, pagpipiliin po din niya yung teller kung gusto niya pa pong i-continue yung deposit sa same account or mag-switch po siya ng withdraw. So, sa same account, then pwedeng back-to-home na. So, may continue deposit on same account po is kapag include po yan, is pupunta ko din sa deposit transaction with same number, hindi na po niya ita-type yung account number ng user. Din po ulit, confirm, deposit, as you receive, next ulit. Tapos kapag gusto nyo pong i-switch sa withdraw, pero with same account number din po, ganun din po siya, hindi nyo rin po kailangan i-type yung account number, tapos simula na po yung withdraw na transaction. Tapos ilalagay na po yung amount, proceed. Tapos may ganun din po siya, same lang siya sa deposit. May transaction receipt, plus same lang din po, pag gusto din po niya ng teller na i-continue withdrawal on same account, dadalhin po niya sa office, pero hindi na po niya i-type yung account number, or gusto niya i-switch ulit sa deposit. Kapag okay na po, pwede na po niyang i-balik sa dashboard o sa home. Then after, pagkatapos po, is-meron din pong view transaction history kung saan pwede po nang makita yung mga nagawa niyo pong transaction.
So, hindi ko po napakibalahin na. Ganito po yung pag-login ng bank teller. Record nyo pong i-type yung username and yung password. Pagkatapos po, dadalhin po siya sa dashboard. Hindi po. Ayun lang po. And so, ayun na po lahat ng aming features sa aming bangko. And open po sa Q&A. Yeah, so thank you, Group Rabbit and thank you for your presentation. So, na-present nyo naman completely yung flow ng system from start to finish. Before we give our comments pala, and this applies na rin sa mga groups na magrepresent mamaya. So, yung impact namin is mostly sa user interface and sa functionality and completeness ng system. Since yung scope ng subject ninyo is mostly doon. So doon kami mag-focus sa mga comments namin. So to start, may I ask pala, bakit yan yung napili nyo na color scheme for your web application? Since napansin ko na talagang very dominate yung pagka-purple or pagka-violet. I just wanna know sinong nag-ano. Yung voice. Yung color ko voice. Doon ko siya na-inspired. Parang tingin ko po kasi yung color ko purple is parang gusto ko na po yung pagka-formality po para sa akin. Mas parang naiisip po siya tingnan yung bawat color combination po para sa akin. Yeah, so thank you sa explanation. Basically kasi, yung color scheme ng website natin, isa siya sa pinaka-crucial na parang factor or element, diba, sa UI. So, I'm curious kung ano yung parang rationality behind kung bakit gano'n yung napili yung color. Kasi napakalaki ng effect ng color when it comes to sa human psychology, diba? So, I guess, makapag-take na rin siguro kayo ng human-computer interaction na subject. So, gano'n, na-discuss yun doon. Basically, since na-explain mo naman bakit yun yung napili nyo na color, pwede nyo i-click doon sa my registration page para makita ulit namin kung paano nag-register yung mga users. Ayan. Ayan. So, ito yung registration page nyo, right? So, yung mga kinuha ng details is yung name, yung email, kung ano ba, yung username, and yung password. So, can I ask you, sa tingin nyo ba merong mas, siguro, let's say na kapag gumagawa kasi tayo ng UI, yung goal natin is to minimize yung cognitive overload sa mga users, diba? So, when this works, and hindi naman talaga ganun karami yung field, do you think there are other ways para mas maging pleasant yung experience ng user when it comes to registration page? So, para sa akin po, meron po kung other ways na para mag-input ng words. Most likely, pwede po siya i-break down to different pages. So, kung napakarami talaga ng kailangan na data from the users. So, we will make it step by step for the user.
Yan, correct actually. So, kapag sa mga registration pages kasi, no, lalo na kapag yung talagang maraming input fields, although ito hindi naman ganun karami, mas maganda na i-break natin siya into sections or into pages, no, para less yung cognitive overload para sa mga users. But this one, hindi naman talaga ganun karami. But I think it can be divided into at least 2 para kasi kung halimbawa ako yung magre-register, tapos ganyan karami, makikita ko na nakatambal, diba, na input field sa akin. Sa mga katulad ko, okay lang yun. Pero kapag halimbawa, yung mga medyo mas may edad na, so you also consider them kapag we're building a user interface. So far, that will be my comment alam muna. I will pass the microphone sa mga kasama ko muna. So, Lilian. Yan, tanong ng Lalian yung violent. So, isa din sana sa i-consider nyo sa pagpili ng color. Yung parang pinaka-meaning ng starting symbol. For example, yung violet kasi di ba sa DOJ na website, yun yung violet para justice. So, kunyari, kung nakakuha ng product, pag-bangko, kung pansin nyo yung mga color ng bangko, di ba? Color green to pink. Kasi meaning ng parang black. So, yun. Sana makakonsider niya next time na may symbol din yung pagkaroon ng colors. And then, yung pinakatarang walang kanina, parang nauusin kasi ako, dun sa may receipt na parang walang tama. Pag sobrang dami ng 000, hindi ko na alam kung millions pa yun, na thousands. I mean, alam naman siya readable, pero ito yung ibang tao kasi gusto na namin kami yung tao na dun sa may pesos, para si Gcash. Ganun, mas better sana, okay, gano'n. Tapos, na ito, yung pala sa may branch, siguro kita nyo pwedeng mag-edit ng branch. Okay, sana nun kung mayroong drop-down na lang. Halimbawa, kung hindi ko pa makakalimutan sa save. Gano'n. Parang, yun lang, mayroong UI lang naman siya. Tapos pinita nyo doon, parang yung teller kaya i-edit yung branch na itself. So may edit. Nandun, di ba? Pinababa niya. I think dapat disable yan, hindi niya mababago. Kasi what if gagawin ko ng tilo ko branch, tapos magsisend ako ng pera dun sa kakilala sa tilo ko, kasi mabalik ng tali. So yun, next time, consider nyo parang mga ano yung mga alam na ma-edit. Kahit kami din na sa akin, hindi kami lang kasi dati yung birthday, na-edit na, hindi ko maging 2024, maging management ka rin yung user. Diba? So yun, ano po ba yung na-list ako? Doon sa may filter, maganda yung filter na actually yung may outbound sa inbound. Yun yung hindi namin nagawa dati. I think na pwede nyo pang ma-improve doon, yung pwede nyo ma-serve kung anong bank yun. Ano din yung pag-search na halimbawa, lalabas na lahat ng third bank. Hindi na kaya. Yun, mas pwede saan doon. Tingin ko na makita ko lang yung pang third bank or pang second bank. Tapos, ano ba ba? Yun, kung sino din yung teller na nag-perform ng action, kaya ba doon? Di ba si teller 1, bilang yung nag-send ng mga action. Makita ko lang lahat ng perform ng action. Ayun, pwede hindi siya mag-consider doon. Diba? Parang mas mabilis siya makita. And actually yung mga rin. So parang nakatagpagad nila. Kaya kunyari, search, tignan ko doon, kaya yung parcels na lahat ng nalabas ng tele. Tapos nalabas ng lahat withdrawal. Gusto ko lahat ng makita ko lang withdrawal. Kaya ba yan? Ay, yun. Yan. Ay, may na lang naman sa asin na buhay yung pinamit sa sila na. So yun, next time makakuha yung parang pinaka-report. Isipin niyo yung parang ilalagay niyo lahat na ipapublish yung buhay ni user pang mag-creator para siya Shopee. Tapos, yung kanina dun sa may password fields, yung parang meron pa kayo to? Meron. Sige. May na. Tatalagay siya sa akin. Tapos, yun lang naman, wala na, comment lang tatanong pag sa individual, tapos i-comment ko lang kayo doon kasi meron kayong contact us, tapos sabi mo kayo ng OTP ng live, tapos yung mga screen namin
number na hindi yung pinapakita agad yung ano, yung mas ng pera. O kasi pwede siyang may ito na, alam mo, may nabalik kasi dito sa ito yung balance, tapos yung ID mo, di ba? Ayun. Good yun, tapos yung integration, nagawa niyo naman. Tapos, ayun, pinakagusto kong feature nila yung ano, na-control niya yung threshold. Na mag-automatic, 200 na yung laman, tapos yung ipapasa ko, ito yung 50,000 yung gusto ko, kasi na-control niya sobrang gandang feature na parang yung super ad niya. Ayan, yung pinakagusto kong feature niya na hindi namin nagawa dati, kaya yun yung kaya, tapos pabalikan na yun. Hello. Ayun. So nakita namin kanina, di ba nung nag-transfer tayo sa ibang user, parang nagkaroon ng error. Tapos, parang walang lumabas na message, reason kung bakit nangyari. Error lang po yung nag-error lang po siya na invalid pa po yung status. Pero hindi niya sinabi parang Wala siyang message. Pwede pa atin Ano mo. ulit? Error lang. Parang pinanggal po kasi nila yung ano, bank account nga nila. Kasi nilinis po nila yung wala siyang error yung binigay. Ganyan lang po siya. Pero to process. External transfer. Anong error? Mas maganda sana, mas maganda sana bago ka sana umabot din sa OTP. I-check niya na agad kung nag-exist yung user. Tapos, sabihin din yung message. Bakit? Tapos doon din nakita ko kanina sa profile. Pwede mo tingin sa profile. Pero may change yung password. Click mo ngayon sa password. Ayun. Merong dalawang icon. Ayun. Sadali nyo lang naman yung makikita lang. Screenshot tayo na browser. Sa browser na po alam Nasa browser niya kasi ito. Sa browser niya. Pero sa mismo system namin may ganyan. Show password. Anong browser ba yung gamit? naka-edge. Saan yan dinevelop? Saan dinevelop? I mean yung isang platform na away Google na yung Java Chrome. Sa Chrome ba yung ginawa? Which is wala siyang profit kasi Huawei na. Ay na. Okay. Tingnan niyo po, dalawa po yung nabalance. Nakabili ko yung isa sa Ayun yung ano eh, yung message. Ayun yung ano. Ayun yung message, merong typo. Pwede rin pala ano, pwede parang split screen, tapos dito sa kabilang screen, merong isang user. Sa kabilang, merong isa pang user. I-try yung i-transfer yung transfer. Sa internal po. Kaya na.
Ayun, okay na sa akin. Sige, balik tuloy tayo sa may ano. Sige. Andun mo yung isang, ayan. Ayan. So, before I will comment sa functionality and robustness ng system, iubusin ko na yung mga comments ko related sa UI. So first, I think, I want to comment pala una yung parang minimalistic approach nyo regarding dito. Kasi, meron kasi ibang natin i-approach yung UI ng system natin. And I can see na kayo, you went with a more minimalistic approach. Like kung ano na talaga yung kailangan ng user, yun na talaga yung nakikita, which is a good thing. Kasi kung yun naman talaga yung mga features, bakit pa natin gagawin complicated, di ba? So, I want to commend you on that for keeping it minimal and simple. But at the same time, I think, for example, kasi halimbawa, tignan nyo muna ngayon, parang napaka-minimal nung mga icons na ginamit nyo. So, I think, kami kasi, nung ako kasi gumawa ng UI namin, nung sa may bank. So, kapag kung yung user and gusto mong gamitin yung isang web application, minsan kasi hindi naman talaga natin binabasa na ng buo yung text, di ba? Halimbawa, when you're browsing Facebook or Instagram, di ba nakita nyo doon na yung mga instead na home or profile, ano yung nilalagay nila, di ba, icons? Kasi icons are universally recognized na, di ba? They consume less space and at the same time, since parang graphic approach yun, parang less overload, less cognitive overload sa user. So for example, kapag sa recent transactions, you can add parang icons ng history or recent, something that is associated kung ano ba yung nire-represent ng particular section na yun. Because I think yung mga users, they would really appreciate it, lalo na kapag sa mga ganitong klase ng web application, di ba? But of course, dapat may balance din. Huwag din sobrang dami ng icons. So, sa UI, ang number one na pinakamahalagang principle is to strike balance. Kasi there's always such thing as overdoing it and meron din underdoing it. So I think kapag pagdating sa improvements, yun yung mga isa sa mga pwede yung gawin sa next time na gagawa kayo ng web applications. Always utilize yung kagamit ng mga icons. So sa napakaraming mga libraries online na pwedeng gamitin, na pwede yung ma-utilize para mabilis nyo na lang magawa. You don't have to manually naman talaga na parang gawin siya from scratch. Ganon. And then, as ko lang, at times neuron na talaga yung fan ng ano yun. Can I ask why? Kasi normally yung times neuron, nababasa ko na siya nowadays sa mga legal paper. So I'm curious bakit yun yung pinili yung fan for your website. Since di ba po, For me lang po, pag times new Roman po kasi, di ba nga po, sabi niyo po, legal papers. And kami po, pang po kami. So, parang kumbaga, di much, parang kami po, kasi kami po yung nag-UI. For me po, tinake po namin yung Times New Roman as formal code for our system. Since mas parang ano na po siya, align na po siya sa lahat ng mga magiging part ng system. And hindi po siya parang mukhang tignan na parang normal na system lang po na parang yung kalibre na. Hindi naman po sa inanay code. Pero yung common na po kasi nakikita yun sa mga ibang website. Parang gusto lang po magkaroon ng ibang font for formality or bank. Since sinabi ko ni Sir Steven, ang bank po is formal system. Since may pinapalitan po siya sa mga UI natin na mukhang fancy, ganyan, na hindi po mukhang formal, na hindi po siya nakaka-bank system.
to thank you. Ay, gusto ko lang naman marinig yung rationality behind sa fund choice. But, actually, in modern web design kasi, hindi lang tayo gumagamit ng serif na font. Although, like I said, in the end kasi, subjective na kasi na, nasa UI, UX designer yan. So, kung talagang, yun naman talaga yung gusto na, hindi na namin mapipilit yun. Pero, we're here to comment kung ano ba yung parang sa industry or kung ano ba yung ano talaga, yung modern standards ngayon. And hindi sa hindi ginagamit talaga siya. But mostly ginagamit kasi yung mga serif na font type sa mga malalaking mga headings, gano'n. But when it comes to sa mga text katulad yan, talagang sans serif yung ginagamit. But it's not a really big deal. Gusto ko lang malaman kung ano ba yung thought process nyo, bakit yan yung mga napili nyo. Kasi lahat yan, may reason, di ba? Bakit ganyan yung color, bakit ganyan yung font, bakit ganito yung navigation, lahat yun may reason. And yun yung gusto namin malaman para ma-assess namin ng proper. So now, yun yung mga comments ko sa UI. I want to bring up something na minention din sa amin ni Sir Steven nung kami yung gumagawa nung bank web application na to. And that is yung concept ng idempotency. Are you familiar ba kung sa concept ng idempotency sa programming? Ayun. Yung extra, lang naman ito. Kasi hindi naman ito ang bangko, obviously. Wala naman talagang perang nawawala dito. But basically kami, nung time namin is, na-mention sa amin ni Sir Steven yung concept ng idempotency. Kaya, na-apply din namin siya dun sa work application namin. So, in a nutshell, sa programming, pag sinabi natin na idempotency, ito yung kapag yung user gumawa siya ng isang action, no matter how many times na ulit-ulitin na yung action na yun, it always yields to the same result. So, for example, halimbawa, nag-start ako ng transfer, either sa Dragon Ball or sa ibang account. And then let's say nagkaroon ng any kind of interruption. Halimbawa may network interruption, merong interruption sa part ng client or sa server nilo, sa any kind of interruption. Minsan siguro halimbawa kapag nag-Gcash kayo nag-transfer, tapos nag-click kayo ng transfer, and then hindi naman agad kayo malabas na confirmation, di ba? So ang gagawin mo, i-click pa ulit ng transfer, di ba? So, how do we as developers handle that scenario? Gusto ba na pagkakaklik ng user, halimbawa nag-transfer siya ng 500 pesos, but if nagka-error in the middle of all of that, and then nag-click ulit siya, so 1,000 na yung na-transfer na sa kabilang bangko, di ba? So, isa yun sa mga considerations when it comes to, kapag nag-build ka talaga ng mga robust na web applications. But in this case, medyo mas mga extra thing na kasi yun, kumbaga. Kasi, like I said kanina, hindi naman talaga ito actual na web application, but it's something that you need to keep in mind when you start working on real-world projects. So, can I ask, halimbawa dito sa web application nyo, since hindi na naman siya na-demo kanina, what will happen, do you think, kapag may mga ganong klaseng interruptions? Like, madulog na ba yung transactions? Or do you think naman na kaya i-handle yung system nyo yung ganong scenario? Sa tingin ko po, hindi naman po siya mag-lower sa amin. Kasi, isang beses, so, kapag nagta-transfer pa po kami, may 2 parts po siya. So, yung pag-initiate ko, po, sinisave niya agad sa database yung transaction niya, but as status na pending. After lang po siya mag-verify sa OTP, tsaka lang po siya nag-mark as well, tsaka ginagawa yung totoong transaction. Ayan, that's good actually. Yung ginawa ng approach, ang tawag sa kanya is, I think, something na optimistic approach. Yung parang, sa atin nyo kasi, sa atin din na ina-update yung
yung database, tama ba? And then, parang meron siyang scheme or na-enter yung OTP, siya talaga siya mag-confirm. So, it's one way para ma-approach natin yung ganong scenario. Although, in the real world, medyo may mas mga extra pa. But in this case, I want to commend you. It's good job na ganun yung ginawa ninyo kasi it shows that you're thinking beyond just the service. So, ayun. Ano mas babahay sa group or we proceed na sa individual? So, yan. Magaling ako lang dun sa, dun sa may, di ba, sa na-integrate yung bank. Paano nyo na-determine na sino yung bank na yun? Sa number bank, sa account number? So, dito po sa parameters ng aming APIs, may nare-request din po kami bank code sa kanila para i-determine yung sender. At saka, nasa core seller po namin na allowed lang po pag-request sa amin is yung bank code ng stock overcash at saka ng live code. So, kunyari, for example, mag-transfer sa bank ko. Kunyari, yung code nila is 2022, making bank 2 yun, di ba? Tapos sa bank 3, 2025. Kung kasi sana ito na pagpili nyo ng account number, I mean, di ba, itatype nyo ba lahat talaga? Pili nyo pa rin yung mga optimize yung paano yung pinili ko, bank ko. Paano yung mga optimize yung UI na less type lang si user? May clue ba kayo? Ulit niya po. Halimbawa, kunyari bang pumili mo, matik yung first digit ng baka niya, di ba? 2022. Tingin nyo paano mo malilese kasi kanina na ito, kaya talaga from the start, di ba? Tingin nyo, kaya di ba yun? So, well naman po is, siguro, pwede po namin kunin sa bangko nila yung pang mismo format ng kanilang mga account number. Then, kapag sinelect po yung bangko nila, pwede naman po ilagay sa value ng input na i-format na ganun kaagad yung starting values na since ayun po yung format ng account ID nila. So, yun yung gusto kong marinig kasi, ayun, kahit hindi naman mismong i-treat nyo yun, pwede lang kahit placeholder. Ito si Gcash parang nalagay nyo doon ng create na area, tapos XXXXX, slash hash, API, ganyan, tapos nakabago yun. And, feeling ko, yun lang, pwede yung magamit doon. Tapos, titignan ko lang dito. Anong limit nyo dun sa ano? Pag in-edit ko yung name ko, anong mangyayari? Kaya ba niya i-handle yung kunwari 100 characters? Try nyo akin. Edit ko lang yung name ng account ay yung user. Kaya tapos, isa lang mga naguro hanggang sa kung may limit kayo. Wala na, limit. Sige ba, sige ba? Wala, sinasave pages. Ayan, dapat harap yan, di ba? Yun sa CSS. So, kung i-limit yung 50, dapat mandala yung UI niya na yun ang mapera. Tuloy na sila na, di ba? So, yun, lagi yung wrap ng mga team. Kaya mahalaga yun kasi nga, si user nag-edit na hindi nyo yung, okay, 50 yung length namin, dapat i-test yung UA na ano nangyari pag 50 yung max character. Diba? Yun, kaya yun yung nakakita. And yun, hindi ko naman nag-system nyo, ma-overthink din na kasi data yung data. And yun lang from me. So, thank you. Ayun pala, it's a good thing na kasi QA namin to, kaya siya talaga yung nakaka-catch ng mga ginagkasi ng error. So, it's a good thing that we got it right now. But, gusto ko lang dagdagan kayo before kami mag-proceed sa individual assessment. Kasi nakita natin, di ba ganun yung nangyari. I want to ask you, how would you approach yung ganong klase ng scenario? Kapag
we're handling validations. Like, hindi lang sa haba ng mga invalid na values. Sige, dun sa particular na case na yun, I want to hear kung paano nyo i-handle yung ganong case. Ganun. Kaya paano nyo siya gagawin sa code? Ano ba? So, kung ako po mag-handle ng ganong case, so, first of all, i-limit na ako yung, characters through, siguro, wala naman pong names na siguro lalagpas na 128. Ayun. Then, for special characters naman po, mag-check lang po, malalagay po kami ng checker for the really unusual. Kunyari, mga logical operators, arithmetic, kung ginamit talaga sa name. Wala naman pong name na ay talaga ginamit. So, mostly, words, letters, and punctuations ang ginagamit for the English alphabet. Okay, thank you. But more specifically, kung ikaw, and I think ikaw talaga yung technically tama, diba? Saan mo gagawin yung validation for that? Would you do it sa front end, sa HTML or sa JavaScript, or would you do it sa back end? Para sa akin, mas maganda po siya siguro kung mag-check mo na ang formatting sa JavaScript mo na para mabigyan na agad ng prompt yung user about the limit and for validation para hindi na siya mag-request pa sa backend. And maglalagay naman din ng security feature sa backend para double check natin para hindi naman code yung ilagay dun sa input na kunyari is maglalabas ng info mula sa page na. So, thank you. Actually, tama yung sagot mo. Kasi isa sa mga confusion kasi, when it comes, hindi naman confusion, pero more on parang, sige, let's use the word confusion. Sa mga medyo mga beginners, is yung sa validation na. Kasi, lagi yung tatandaan na kapag we're doing validations, lagi natin siyang ginagawa both front end and back end. Na-mention mo yung reasons kanina bakit sa front end, and you're correct. Maganda na pinapant natin agad yung user, di ba? And we prevent na may anything pa na masend sa back end. And you also mentioned yung regarding sa back end na parang ma-double check natin. And you'd be also right. But first and foremost talaga, yung pinagkaiba ng validation sa front end and sa back end. Sa front end, naglalagay tayo ng validation. And ito, hindi lang po comment sa group nila, but sa mga susunod din ng mga groups and sa lahat ng mga groups na represent. Na yung validation for front end, ginagawa natin siya mainly due to one thing, and that is user experience. So kapag naglalagay or nagpaprompt agad tayo ng parang validation sa client side pa lang o sa front end, yung mga user, hindi na nila kailangan na i-fill out lahat yan and mag-send and mag-consume pa ng API request para lang malaman nila na may error. So yun yung dahilan bakit tayo may client side or front end validation. Ang purpose na lang talaga is para sa convenience ng mga user. But the actual security side, bakit saan talaga natin dapat nilalagay yung validation is sa backend, like yung na-mention mo kanina. Kasi, let's say, sa HTML, di ba pwede ko maglagay doon ng max length, kasi lalagay mo lang 50. Pwede akong mag-inspect element dyan,
Di ba? Pwede akong magsulat ng isang script, JavaScript na code para baguhin yun. And makabypass niya na yung validation na nilagay sa front-end. So, I want to emphasize that. Yung validation sa UI, para lang siya sa user convenience. Pero yung validation sa back-end, yun talaga yung core security. So, ayun lang gusto kong i-emphasize. Punta tayo sa individual assessment. Since part din ng assessment ninyo yung sa individual. First, can you cite each of you yung role ninyo dito sa project na to and i-share nyo yung something that you're most proud of na i-contribute nyo dito sa project. So, let's start with you. For me po is for testing. So, ako yung gumawa ng mga testing na sa system ko namin and yung mga testing na ginawa ko is like functionality testing, integration testing, and user acceptance testing. So, parang make sure po, yung priority ko na gawin yung mga testing para po for security ng aming system. Ako po yung sa UI and UX po. So, parang po sa akin, yung pinaka-program na nagawa ko is yung sa my teller po. Yung ginawa ko po doon is yung sa transaction, kapag yung gusto po ng teller na pag gusto po ng teller na gawin po yung, ulitin po yung transaction, gano'n po sa deposit, na hindi na po na ulitin yung pagka-type ng account number, diretso na po siya. Tapos, and yung sa may ano din po, yun, sa may markup po. Yun. Opo, yes po. Ayun. So, ako naman po, project manager. Ang pinaka-proud ko po na nagawa namin dito is, in my part, is yung landing page dashboard for that password. Proud po ako dun kasi may konti po akong ginawa dun in backend. So, parang sort of may konting full stack po ako. So, proud po ako dun. So, ayun sa may mobile view namin. Instead po na magano po kasi pag mobile view ko siya dati. Ang ginawa ko po, yung sa may navigation, ginawa ko po siyang hamburger menu. Ayun, doon po ako natuwa. Natuwa po sa part na feature na ginawa ngayon. And diba po. Ako naman po is, ako po yung mostly sa backend. So, ang pinaka-proud akong gawa is yung pagiging maayos ng file structure namin at saka paggawa ng mga repeatable codes. Kunyari, yung mga header at saka yung pag-connect sa database. Ini-include ko lang po siya sa ibang PHP para hindi ko na kailangan i-code yung mga parts na gano'n. And nakatulong yung folder structure para mas madali namin at malaman yung mga file pathing ng mga files namin at hindi kami magkalayo-layo ng mga code namin. Madali lang makahanap sila. So, thank you for sharing kung ano yung role na ginawa niyo sa team and kung ano yung pinaka-proud kayo. And one of the reasons how to ask you, I know na napakaraming weeks yung ginawa to. And I know na talagang stressful, puyat, but I want you to reflect kung ano ba yung something na kinontribute nyo na talagang proud kayo. Kasi kahit gaano magkalit o kalaki yan, it helped, diba? Kung ano yung output na pinapresent nyo sa amin ngayon. So, thank you. For further individual assessment, pasa ko na lang sa mga Una na lang siguro sa QA, paano mo i-record yung pass or fail? Or paano mo kinamit may gano'n?
gumawa po ako ng mga testing matrix for functionality testing, integration. Pwede natin pa yun. Para may natin ng kahit yung code na kahit yung kahit isa lang. Functionality test. So, ayan po. For functionality testing, unang tinry ko po dyan is yung sa registration po. So, ito po yung mga klase ng scenario na tinry ko po na in-try sa system namin. So, sa dialer registration, meron po akong aling past major testing na ginawa. For dialer mapping naman, ganun din po. 6 major testing and gumawa rin po ako separated testing for dialer navigation and separated testing for dialer navigation kung para dun lang po itas yung lahat ng mga functionality na pwede pong makita at pwede subukan user and also sa profile, navigation. And ito naman po for account holder sign up, yung po yung mga testing matrix na ginawa ko po. And account holder key, ito naman po yung mga testing matrix for functionality. Account holder forgot password, separated testing para ito naman po doon. And for account holder navigation to home. Ito naman po for fund transfer. So, for internet fund transfer, yan po yung testing matrix na ginawa ko po. And for account holder external fund transfer, yan po yung kabuuan. Fund transfer. And ayan po, for ano po ito, sa main language namin po. So, yan po yung mga testing matrix na ginawa ko. Ayun, sobrang advantage nung ginawa na kasi advance na yan. Tapos, ganyan tayo din ginagawa ng QA sa real world. Eh, yun, gagawin nyo din siya sa apps ko nyo, I think, sa SRS, STS. Kaya hindi naman yun pa yung QA nyo. May kayo pa rin maka-approve ko. Kasi doon, gagawa din yun ng test cases doon. And yeah, advantage siya. And yun, feeling ko, pag sinabi nyo yun, kung nakapwede sa internship as QA, marunong gumagawa ng test case. Ano yung plus points? And then, sa project manager, meron ba kayong project management tool? Or paano lang kayo nagde-dedicate ng task? Answer. Pwede ba natin tayo na? Kaya ito nga na lang, outdated. Take ko lang dito, yan po yung namin, WPS. So, kung Ano po kasi natin? kung i-open mo kasi natin sa screen, hindi mo siya kompleto since pagka-scroll up mo, scroll mo, F, scroll up. Nakalap mo
3 blocks niya. Pero kung makikita niyo po yung timelines namin, meron naman po sa repo namin, which is yung mga spring ceremony. Yung mga spring ceremony po namin. So, okay mo na yung repo. So, spring ceremony. Repo. And, yung spring progress update. Yeah. So yan po, ang pinaka-ano po namin yung last week is yung spring 11. So dyan po, nakikita po lahat dyan yung mga naka-assign and yung mga task po na ginagawa po namin per spring po. And yan po yung last na spring namin, which is before po this week. And 93.18%, which is now po 100% na po. Yun, kaya pinapush ko yung mga documents kasi alam ko may mga dual din and plus famous mga younger year and gusto ko sila ma-inspire sa mga ginawa niyo na uy, may mga ganong concept wala ba next time i-try ng mga younger year sa project nila na okay, mag-sprint planning tayo kasi yung ibang university, yun lang sa pag-compare na parang hindi nila alam kung paano yung sistema, kung paano yung system na mag-overnight sila, wala silang plano pero ngayon natutunan niya na okay, this week, ito yung mga backlogs natin. Sobrang advantage na din. Focus ako, alam niyo yung mga tropa yun, nagpo-programming, alam niyo yung sprint planning. Hindi pala silang idea. And yun sa i-share niyo din na ganito mag-manage ng project management. Kasi mahirap yun eh, yung mag-USB lang kayo, pero kayo sobrang galing. Medyo lang kayo, may QA kayo. And sa QA, ay talo yung tinahin sa coding. Kaya yun yung tanong sa individual na gusto ko kahit yung sa PF ka-QA sa naman. And yung last question ito na yun. So, for the last question na lang, if you were given extra 1 to 2 weeks to add, improve, modify, or remove, or anything na gusto nyo kong baguhin sa system ninyo, ano yun? For me po, yung manager/admin po namin. Since 2 weeks po, before ng presentation namin ngayon, nasabi po siya ni Sir. Which is po, last 2 weeks, yung initial na presentation na namin sana. Pero, may na-move po, napakonsult na lang kami kay Sir. So, overall system namin, pinakonsult namin sa kanya. And, ang pinaka-tumatak po sa amin ang consultation niya is yung limit po. Which is, sabi niya, is either magagawa po namin ng admin or sa database na lang para si database administrator na lang yung magagawa. Which is, nahirapan po kami i-implement yung sa may database. So, i-push ko na lang po namin yung sa gagawa po namin ng sarili account si admin. Which is, yun nga po, na-push ko naman kayo paano. Pero po, halata naman po na rush po siya. Since for me po kasi yung sa UI pa lang, magulo na siya. And then, sa ano po kasi namin, di ba limit po? Sobrang balik po siya. Ang magandang po kasi sana, kung mag-limit po kami per user po. Kasi, meron na po yung sa may totoong bank. Which is either gusto mo magka-black card, mga gold card, gano'n po. Pag gano'n, lumalaki yung limit ng card ko. Which is gano'n po yung gusto ko sana, if mabibigyan ko kami yung chance na makapag-improve ng system. So, thank you for that. It's a nice parang addition if you were given an extension regarding sa project na to. But overall, we want to congratulate you on your presentation. First of all, nakita naman namin na when it comes to functionality and completeness, nasatisfy nyo naman lahat yun. So, nakakapag-register yung user, nakakapag-login, nakakapag-internal and external transfer, and some few extra features like yung katulad ng ganyan na may manager or admin. So, we want to congratulate you guys kasi talagang alam namin kasi
pinagdaanan din namin yan. Talagang alam namin yung pagod, yung puyat, yung siguro wala namang nag-away-away during dito. Wala naman. Yeah, so guys, yun, 5% on the top because you did good and makakatulong na kayo ng mind ngayong gabi. So, congratulations, brother, sa mga presentation. Thank you.